Yan no, pagka matanda na tayo, ganyan ang mangyayari sa atin mga kainags, ano. Pwede pala natin gamitin yung mga cart. Ayan no. Pwede rin yan pagka pantukod, pang-alalay pag naglalakad tayo, pag mahina na yung tuhod natin. Yan. Dito tayo. Ganda na ng panahon, ano? Grabe oh. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yun, uwi na tayo mga kainags. Hype sa tawa, lupit ah. So mga kainags, si Adrian Pabon nga pala. Siyempre, doon naman tayo. Kasabay ko lang siya, medyo kami ngayon, medyo meron kaming minumuni-muni. Yun. Way back in 2011, nung dumating ako dito sa Gordon Foods mga kainags, bago ako, siya kagad yung naabutan ko. Ilan pa lang tayong Pilipino noon, nung time na yun, 5 pa lang, di ba? O kasi lumiwanag nung pumasok siya eh. Siya agad yung una ko nakita rito. Contract worker ako noon. So 5 pa lang tayong Pilipino noon dito dati, di ba? 5 pa lang. Kasi lagi yung kinikwento sa kanila na sabi ko pagpasok ko dito sa Gordon Foods, 5 pa lang kami noon. Tapos nung time na yun, 2011 mga kainags, 2011, 2012, 2014. Ate, hanggang 2012 lang pala. Nag-uusap kami lagi ni Adrian. Contract worker pa ako. Kami lagi ang magkausap. Oo, magkaututang dila kami. Sabi ko sa kanya, pre, baka pwede binibiro ko nga, sabi ko sa kanya, baka pwede mo naman akong inomini. Sabi ko sa kanya, di ba? O naman, bakit naman hindi? Bakit diba? Hindi? Kasi nga PR na si Adrian noong time na yon. Ay gusto niya akong tulungan, mga kainags. Ang problema lang, wala lang talaga siyang magawa. So nandun pa, alam niya, umiiyak-iyak pa ako noon, di ba? Nasa aisle kami, umiiyak yan. Hindi, totoo mga kainags, umiiyak ako kasi pag naalala ko yung mga anak ko, kung ano yung magiging future ng mga anak ko, kung sakaling mapauwi ako sa Pilipinas, di ba, kung walang nangyari. So ako noon, sa kanya ako lagi naglalabas ng may sama ng loob. Sama ng loob, ng kalungkutan, depression, stress, yan. Boris, lahat sa kanya. Sa kanya ako tapos ang lagi namin pinag-uusapan namin ganun, paano ako mapi-permanent residence. Tapos marami siyang ina-advise sa akin. By the way mga kainags, si Adrian nga pala yung nag-advise sa akin na yung pagbabayad ng mortgage weekly mas madaling matapos. Diba pre? Maraming salamat sa iyo. Kaya dito ako nagtatabi, marami ako natutunan dito mga kainags. Uy, nakakataba naman ng puso. Pati kalokohan. So hanggang ngayon mga kainags, pa rin kami, magkasama pa rin kami dalawa. Awa naman pa. Although naghiwalay kami, nag-resign kasi ako dito 2013 para lang mahanap ko yung pagkakataon na makapag-apply ng permanent residence. Tapos yun, ang dami naming pinag-usapan tungkol sa mga paano ba akong permanent residence. Ang hirap kasi. Mahirap, maraming umuwi noon time na yon, napapauwi. Tapos by the way, si Adrian 32 hours din dito mga kainags. 32 hours, di ba? Siyempre. Siyempre. Parang Siyempre. Yun, so ako 32 hours din. At ang maganda kasi nito mga kainags, naalala ko lang kasi ngayon ang pinag-uusapan na namin ngayon, iba na mga kainags, kasi nga nagkakaedad na tayo. Iba na nagkakaedad. Iba na yung pinag-uusapan namin ngayon. Ang pinag-uusapan na namin ngayon ay yung relax, paano ba tayo magre-relax. Siyempre nagkakaedad na tayo, Naalala nga lang namin kanina, kasi kanina sabi namin, samantalang dati noong 2011, 2012, 2013 kung paano ako ma-PR, usapan after 10 years, more than 10 years. Pero bilis ng panahon, 10 bilis, grabe, bilis lang ng panahon. Ngayon, ang pinag-uusapan namin, mga plans ahead, mga ganon. Paano sa amin? Ahead. Yung paano tayo mag-relax, yan. Siyempre yung future pag nagkakaedad na tayo, Kasi kailangan pag-usapan Sarap, parang kumbagang yung mga pinaghirapan kasi natin dati, mga sakripisyo natin, kumbaga ngayon na natin inaani. Masarap lang kumbaga nakasurvive tayo ng mga time na yon. At ngayon kumbaga naman ang susunod na kabanata? Yun ang tanong. Ang bihira ka pare. Na-istorbo yata ka. Walang problema. Thank you very much At sinamahan muli ako. Yan, parang kailan bilis lang ng panahon Bilis talaga. More than 10 years. Grabe mga kainags, Hindi na tayo lumalakas. Nanghihina tayo bang nagkakaedad. Yun. Pero alam mo pre, wish ko rin magkaroon ng ganyan ng Lexus mga kainags, Ay, shoutout nga pala, baka nanonood yung kaibigan mo. Chris, alam ko nanonood ka. Saka doon sa asawa niya, si Mitch. Shoutout Mitch, tsaka Chris, maraming salamat Ito nga pala yung kaibigan mo, si Adrian Pabon. Kaibigan ko na rin. Maraming salamat Sige, ingat. Thank you very much. Ingat. Ayos
Ngayong araw na to is mag-iisang linggo na yung nakita natin dyan yung magnanakaw. Yung nagbubukas ng kotse. Yan, ganyan-ganyan natin nakita. Oh. So isang linggo na ngayon. Dito na tayo sa ano, bahay natin ano. Yan, sa tuwing umuwi ako feeling ko tuloy parang meron ng lagi tayong matitsempo ang magnanakaw dito no. Double lock muna natin. Feeling ko laging merong ano may mga crime no, especially ngayong summer na mga kainags ano, winter, spring summer. So by the way mga kainags ano, sa Ontario nga pala mas maraming crime ng mga carnapping ano. Tapos nabalitaan ko pa nga parang dinadala yung mga kinakarnap dito sa Canada, dinadala nila sa ibang bansa kasi merong nahuling ano merong na-interrupt na mga container van. Tapos ang laman pala ng mga container van na yon, mga sasakyan, mga karnap na sasakyan na intercept nila nung papunta na yata sa ano, sa barko yata sinasakay ano. Doon nila na intercept. Ang bihira mga nakawan. Ano ba yun? Kung magnanakaw yun hindi kapitbahay to. Hello mahal na Reyna, kamusta? Asa na? Nanalo pa lang ano? Yan yung ano pala yung kapitbahay natin. Nanood pala siya ng laban ng ano, ng hockey. Yan. So may laban kasi ngayon yung ano, Edmonton Oilers. Sabi nung kapitbahay panalo raw. Kauwi lang pala, nanood pala ng hockey dun sa ano, sa Roger siguro nanood. Ano nangyari kay Saya? Ayun, hindi makababa. Hindi makababa. Sige, tingnan natin yung damuhan na yun. Yung ang lakas umakyat. Sa Saya, sandali. Ano? Hindi ka makababa? Ay, naku! Parang tao na to pagka may kumakain dito, nandiyan na rin siya nakaupo. Ano, baba na, halika na. Get down. Ano ba yan? Hindi ka makababa. Get down. Halika na, baba na. Naku, taba-taba, laki-laki ng katawan nito. Laki-laki na ng katawan. Halika na. Baba na. Ay, get down. Ay. Nakaakyat ka dyan, hindi ka makababa. Halika na. Baba na tayo. Baba. Let's go. No, tatakot. Bababa ko lang muna. Lumalaki na si Saya Talagang laki-laki. Halika na. So, sandali lang mga kainags ha. Baba ko lang muna itong aso natin na to. Ay, salamat. Yan na. Sakit ng sarap ng pakiramdam ko pala. Nakahubad na yung paa natin. Ha? Bira, hayaan mo yung dalawa dyan. Ay, pagod no. So para kami mga ano rito, may mga anak na maliliit pa no. Hinihintay pa namin sa labas. Pinalabas muna namin yung mga aso natin para paihiin, padumihin. Yan. Hindi ko matandaan kung naisara ko ng maayos tong pintuan ng sasakyan natin mga kainags. Ano, andito ulit ako sa labas. Make sure ko lang na yan, nakalock nga. Mahirap na kasi kanina na-interrupt tayo ng kapitbahay natin nung dumating, di ba? Ito sakyan ng panganay. Alright. Sakyan ni Mahal na Reyna. Yan, nakalock naman to. Yan. Ini-make sure naman ni Mahal na Reyna na nakalock yan bago siya pumasok ng bahay. Okay naman, na-check ko na yung ano mo. Yung sasakyan. Sarap yan Sarap na. Sarap yan. Yung mga anak mo nandito na. Nako, yung mga etong mga aso natin mga kainags ano, pati si Mahal na Reyna. Para kami may mga alagang mga anak na sinasaway. Dito tayo galing sa ano no, sa Western Union mga kainags. Nagpadala tayo ng kwarta na naman sa ating mga loved ones ano. Bali meron kasi ako na-receive na ano ngayon na ano yung mula sa gobyerno ng Canada, Federal Climate Incentives. Yan. Hindi ko alam kung saan galing yun ano. Actually nabigla nga ako mga kainags ano, nung meron ako na-receive na ganun. So kasi meron akong nag-check kasi ako ng ano ng account natin. Meron ako nakitang ganun. Pambihira, nagulat ako. Sabi ko, nung nakita ko yun, meron kaagad ako naalala. Sabi ko yung tinirhan ko sa Maynila. So nung nag-aaral ako sa college mga kainis ano, sabi ko papadalan ko yung si tita nati ko kasi tumira ako sa kanila ng ilang taon ano, 6 years mga kainis, tagal nung nag-aaral pa ako. Sabi ko tamang-tama meron ako natanggap na biyaya ngayon. Syempre
Kailangan maalala natin yung mga tumulong sa atin nung tayo'y naghihikahos. Yan. So ito yung ating lugar ngayon mga kainis. Ano, napapansin nyo ba? Mainit ang araw, ano? Yan, ako. Yun mga kainis, ano? Dito muna tayo sa loob ng sasakyan. Tapos ano, nagbukas kasi ako ng account ko ngayon dahil sweldo tayo, meron tayong sweldo ngayon, ano? At maraming salamat sa Panginoon. Tapos yun na nga, meron ako natanggap na almost 350 Canadian dollars. O di ba? Sino ba naman sino ba naman mag-expect na makakakuha ako ng ganun? Sabi ko salamat sa Panginoon. So naalala ko agad yung tita nati ko. Yung tita nati ko kasi asawa siya ng tito ko na kapatid ng tatay ko. Yan, parang ang gulo, no? Yan yun. So kasi nung college ako way back in 1990s, tumira ako sa Maynila. Sa may Sampaloc, Maynila. Yan. Ang address namin dati dyan, kasi wala na yung bahay namin, 427 Vicente G. Cruz Street, Sampaloc, Maynila. Malapit lang sa Trabaho Market, Espanya, UST. Yan ako dati nakatambay sa mga nabanggit ko na yan. Doon ako dati. Tapos libre ako doon, lahat libre sa pagkain, libre lahat. So syempre ngayon mga kainags, ano, bilang isang pagtanaw ng utang na loob naman, pag meron tayong sobrang natatanggap mula sa taas, syempre inaalala natin yung mga taong mga nakatulong talaga sa atin, mga naging tulay para maabot natin yung ating mga minimiti sa buhay, yung mga naging gabay na atin. So syempre marami namang nakatulong sa atin, di ba? Kaya lang syempre hindi naman natin kayang tulungan lahat o mabigyan ng share. Sabi nga natin, pag may sobra tayo, yan, pwede tayong mag-share ng blessings natin. Pero pagka sapat lang, unahin muna natin ang sarili natin. Pero ngayon mga kainis, ano, ngayon kasi bala ko kasi kahit na konting halaga lang, buwan-buwan, gusto ko na ring magbigay kay tita nati, no, doon sa tumulong sa akin, tsaka sa family ko. So sa family ko din, ano, especially yung nanay ko, nung na-hospital yung nanay ko, sila rin yung tumulong way back in 1990s. Nako, maraming salamat sa kanila, no. So ngayon it's time naman para masuklian yung kanilang kabutihan na ibinigay sa atin, yung pagtanaw natin ng utang na loob. So kasi dati nabanggit ko nga sa inyo, ang lagi nating pinapadalhan buwan-buwan mga kainags, ano, yung nanay ko, yung manang cherry ko na nagpalaki nag-alaga sa amin ng maraming taon. Yan, dalawa sila. Tapos yung yun na nga madadagdagan na ng isang naman, di ba, na mabibigyan natin ng share ng blessing monthly. Yan, monthly na ang gagawin natin. So bali 3 tao na mahal natin sa buhay yung ating mapagsisharean ng blessing yan. Sarap sa pakiramdam mga kainis. Ang sarap kasi sa pakiramdam yung yung mga taong tumulong sa iyo. Ngayon it's time naman para maibigay mo naman sa kanila, no? Maipadama mo sa kanila yung pagmamahal, yung pasasalamat. Yan. Actually yung tita ko hindi naman kailangan ng pera nun eh. Siyempre may kaya naman sa buhay ang tita ko mga kainis. Kaya lang sa akin kasi gusto ko, kahit na hindi niya kailangan itong papadala ko sa kanya buwan-buwan, gusto ko yung yung mensahe, yung message na hindi ko siya nakakalimutan, yung pagpapasalamat nung time na nandoon pa ako sa kanila, na itinuring nila akong isang anak. Yan, syempre nung kabataan natin syempre pasaway, natural yung pasaway tayo. Syempre doon, kung hindi nila tayo pagagalitan, kung hindi nila tayo pangangaralan, hindi natin malalaman ang ating pagkakamali at kung ano ba yung tama at mali. So dahil doon, syempre andito tayo ngayon dahil sa kanilang mga gabay, diba? Drama ko, no? Pambihira naman, no? Naalala ko lang kasi mga kainex, pasensya na kayo, no? Masaya lang kasi ako, kaya nagpapasalamat ako dahil kahit man lang sa ganito, gusto ko kasi syempre mga matatanda mga kainex, pag naalala mo sila, masaya na yung mga yan. Sobrang saya na nila yan. Sobrang saya na nila. Kaya doon ako masaya. Kumbaga parang kahit man lang dito makabawi ako sa kanila, makaganti ako sa kanila. Yan. So anyway, naalala ko lang mga kainags, maala mo kaya ang sumpa mo sa akin.
Ang bihira. Ang ganda ng panahon mga kainag. So kita nyo naman yung panahon natin na yan. Ay. Wag na tayong kumanta. Ang bihira. Umalis na tayo dito. So dito tayo sa excuse me. Thank you. No worries, no worries. Yan. So nandito tayo sa Starbucks mga kainags, ano? At alam nyo kung anong ginawa natin? Ay syempre naman mag-share ulit tayo ng blessings natin. Bumili tayo ng 3 gift card na Starbucks. Syempre naman mayroon tayong pagbibigyan. Alam nyo kung sinong pagbibigyan natin? Yung dalawa nating prinsesa. At yung nagbigay sa atin ng dog food para sa mga aso natin mga kainags, ano, kay Benji. Yan, maraming salamat sa kanya. Sa kanyang mga, nako, may presyong mga dog food na binigay sa atin. Sobrang mahal nun. Yung 2 piraso na yun, ay, yung 2 bag na yun, nagkakahalaga ng 200 plus yun mga kainags, yung pagkain ng mga aso na yun. Kaya magbibigay tayo gift card, pasasalamat lang. Hindi naman nanghihingi ng kapalit si Benji, pero gusto lang natin magbigay ng pasasalamat sa kanya. Syempre, di ba? So nakatipid kasi tayo ng pagkain, pambili ng mga aso natin. Kaya ito, 3 gift card mga kainags, ano. Yan, diba? Masaya na naman tayo. Syempre, may blessings tayo mula sa taas, ano. Yan. Yung basura natin, yan, mukhang wala nang laman, ah. Yun, wala nang laman, ano. Yan, pero yung sa kapitbahay natin mga kainis, so napapansin nyo, hindi kinuha ng ano yan, eh. Ayan, no, hindi kinuha ng nagdadampot ng mga basura kasi yung lagayan na yan, ang kulay green, mga food scrap dyan, pero nasamahan yata ng mga karton, maling lagayan, kaya hindi na kinuha nung mga nagdadampot ng basura. So yung mga karton kasi mga kainags, yung mga karton, sa ano yan, kulay blue, yung recycling na kulay blue na plastic bag. Pag yung mga nilagay kayong mali sa mga basuran, hindi kinukuha ng ano yan, mga nagkukuha ng mga nagbabasura. Tara, dali natin ito. Ganda ng panahon. At saka ano nga pala mga kainags, ano, yung mga kahoy, yung mga garbage na mga dahon, na mga basura natin nung fall, nakaraang fall, mga dahon, mga sanga ng kahoy, kinuha na rin to dito nung nakaraan. May dumaan na rin dito, eh. So wala na, di ba dito natin nilagay yung mga kahoy na pinagputulan natin ng sanga. Ayun na yung sanga ng puno natin. Yan, kinuha na rin nung nakaraan. Dito wala na, oh. Pati yung mga nandoon, oh, yung mga plastic bag na kulay puti, yung transparent, yung see-through na mga lagayan ng mga dahon, mga tuyong dahon, wala na rin, ano. Yan. Kaya dapat ang ilalagay lang natin dito ay mga food scrap, mga nabubulok na pagkain. Yan. Pwede rin tayong ano rito, no, mga kainags, ano, pwede rin tayong maglagay pala ng mga dahon dito. Mga dahon na ano, tapos mga damo, yan, pwede rin dito. Yan. Pero basta yung hindi sosobra, no, hindi umaapaw. Yan. Pwede yun. Basta wag lang yung mga karton, yung mga matitigas na bagay. Yan, hindi yan para dito.